Alright, Masters, morning. Ah, Dito tayo ngayon sa loob ng Port Santiago, dito sa Intramuros Wall, sa Intramuros, Old Manila. Intramuros is the center of Manila during Spanish time, Spanish era, or during within 1571 or 16 BC. Okay, this is the more or less the nature of Intramuros. Intramuros is a walled city built by Miguel Lopez de Legazpi during the Spanish colonization of the Philippines. This walled city right there is a walled city, span along 3 kilometers. Yan, 3 kilometers ang haba ng parang bakod na papalibutan na itong Intramuros Wall. Doon sa loob ng Intramuros Wall, doon nakatira yung mga kumbaga sa panahon natin ngayon, yung mga high society na tao. Dito nakatira sa loob ng Intramuros community yung mga high society na tao, mga government offices, mga high ranking officials ng gobyerno during the Spanish colonization, and some rich people from Spain and Portuguese. Okay, ang Intramuros ay nasa may bukana ng Ilog Pasig sa may Manila Bay. Okay, during 1571 or 16 BC, ang Ilog Pasig ay isang napakahalagang part ng Metro Manila o ng Manila o ng Pilipinas, kasi siya ang pinakang sentro dati ng trading o ng negosyo from Chinese, Indonesians, Spanish, and some Vietnamese na nagta-travel at nagbebenta ng mga kalakal nila dito ay doon sa may bukana ng Ilog Pasig sila dumadaong ang kanilang mga sasakyang pandagat. Okay. Ang Intramuros Walled City ay napapalibutan dati ng mga ganitong klaseng kanyon. Yan. Ginawa nila ito dahil sa ang Manila dati o ang Intramuros dati ay very prone sa invasion ng iba't ibang mananakop during yung panahon na yon. So naisipan ng mga Spaniards, especially nung gobernador ng Manila, gobernador general ng Manila na si Miguel Lopez de Legazpi, na gawing walled city ang Manila.
especially ito ang Intramuros. So binuo nila to. Oh no! What happened? Yaman na. Binuo nila ang Intramuros But no. sa pamamagitan ng pagbuo ng paggawa ng bakod sa paligid ng community. By the way, yung bakod ay nag-a-average ng around 20 feet ang taas. Imagine niyo ganun kataas ang wall na yon, 20 feet ang taas. Tapos kadalasan ng kapal ng bakod ay umaabot ng hanggang 8 feet ang kapal. So ganun ka ay walang daan dito, lab. Walang daan. Doon lang yung daan. Oh, doon tayo, baba tayo. Walang daan dito. Baba tayo. Ano? Mayroong ginagawa doon eh. Ay, ano? Bababa tayo. Ah. Bababa. Oo, bababa tayo. We're going daw baba. We're going down there, oh. Ginawa ni Miguel Lopez de Legazpi na gawing walled city to protect the Intramuros from invaders. At dito rin kinulong si Rizal bago siya nahatulan ng kamatayan. Mamaya pupuntahan natin yung lugar kung saan siya pansamantalang ikinulong ng ilang buwan. Bago siya pinatulang barilin sa Bagong Bayan o sa Luneta Park. Okay. Actually, merong dito mga nag-reenactment ng kamatayan ni Rizal. Tulad nito, oh, yan. Kasi kadarmihan dito ay mga Spaniards ang bisita sa mga Chinese, kasi mostly sila ang inhabitant ng lugar na to nung panahon ng Chinese colonial era. Okay. By the way, this is just the Fort Santiago. Fort Santiago is not the Intramuros itself. Fort Santiago is only one part of Intramuros. During that time, ang Intramuros, ang Fort Santiago ay parang isang garrison or military camp during that time. Kaya mostly ganito yung ang arrangement ng mga buildings and infrastructure dito. Ayan. Papasok na tayo sa main ano nila. Okay. By the way, itong mga cartridges na to, ito yung mga bala ng kanyon. Ito ay mga na-diffuse na bomba na empty shells na lang na inimbak for reenactment. Ito naman ay mga remnants na nung Second World War na hindi na yan
dangerous to visitors. Hello there. Hello there. Wala na yang Nagtaming as. pulbura saka Nagtaming as. pulburo saka fuse. By the way, ang fuse ay yung mga nakalagay dito sa dulo. Okay? Dito. Diyan nakalagay yung fuse ng mga bomba. Okay? These are the remnants of Second World War during the invasion of the Japanese. Ayan, angkla yan. Kasi nga, kaya nga may angkor yan o may angkor dyan na ano. Kasi yung other side niyan ay Ilog Pasig na. Dito, Ilog Pasig na yan. Pagpasok natin dyan, may walled na yan. Yan, Ilog Pasig na yan. Ayan ang pinakamahalagang port dati ng Manila, ng Old Manila. Kasi dyan ng trading port nila dati. Sick na? Rest? Pupunta din yun. During Sundays and holidays, marami talagang tao rito. Mostly mga students, field trips. At pag mga ganitong seasons, yan, marami mga visitors from other countries. Mostly mga Spanish, mga Spaniards. Binibisit nila yung panahon na na-colonize nila tong lugar na to. This is their main gate. Okay. Come on, let's go. Saan kaya aabot yung pera? Kung nakatira ka sa Maynila at busy ka lagi sa trabaho mo, araw-araw mo nang madadaanan tong Intramuros, pero halos hindi mo na napapansin yung ganda niya dahil sa busy ka sa trabaho. Pero my God, pag napasok mo naman siya, And this fourth gate has two elevated parts because this is Baluarte de San Miguel. yes, as you heard, this is the Baluarte San Miguel. Okay. By the way, this place, especially this place, this Baluarte San Miguel, this is the old port. Mind you, old port of Raja Sulaiman. Before ma-invade nila ang lugar na to ng Spanish, ang lugar na to. Okay. This is the port or enclave, or what can you say, headquarters ni Raja Sulaiman. Itong lugar na to, yan. Itong lugar na to ay dating lugar kung saan namumuno si Raja Sulaiman. Pero na lupig siya ng mga Kastila at nasakop nila tong lugar na to at ginawa na ngang Port Santiago, ginawang Baluarte de San Miguel.
Okay? Ito lugar na to mostly ay ammunition depot nila. Dito sila nag-iimbaka ng ano, dito sila nag-iimbak ng kanilang mga gamit de giyera. Okay, ito na yung ano, dito tayo. Lambanang Rizal. Ayan, oh. Okay. Ay, dito. Dito na lang, oh. Stand up here. Smile, see ya. One. Okay. Look at me. Smile. Imagine niyo kung gaano katagal tayo naging nasakop tayo ng mga Kastila. From the time they arrive in the Philippines and from the time they depart the Philippines, it's more than 400 years. Imagine that. Ganun katagal. Kaya ang Pilipinas ay malapit na malapit sa puso ng mga Kastila kasi ito ang second country nila kung tutuusin dito sa Asia. Papa, go upstairs. Oh, go upstairs. Let's go. Ito yung mga prison cell dati. 本來飛機鼻根冇轉啦，係啊。 Ayan. Ayan yung mga Chinese. 鼻根沒有去啊？係啊，沒去啊。 Narinig niyo yung sinabi? Hindi ko rin naintindihan eh. Baka ako naintindihan yung mga sinabi ng Chinese. Ako di ko naintindihan eh. Nakaintindihan ako ng konting Kastila pero hindi Chinese. Dito yung mga torture chamber nila. Ano doon sa taas? Pwede pa makit. Dito yung torture chamber, yung mga pinaparusahan nila, dito nila kinukulong sa baba. Nakababad sa tubig, nakakadena. Pinapakain sa daga. Ayan. Believe me guys, pag pinasok niyo yan, iba yung mararamdaman niyo. Diyan yung ano, yung panahon ng Kastila. Pag meron sila mga kinukulong at pinaparusahan, tinotortyo, diyan nila kinukulong sa ilalim. Oo. Kaya nung pinasok ko dati yan, iba yung mararamdaman mo. Pero maluwang sa loob. Maluwag yan, dito lang masikip yan sa may bukana. Yung buong ilalim na yan, ano yan? Basement yan. Doon makikita natin yan, may karugtong yan doon. Oh. Ayoko na pumasok dyan kasi iba yung mararamdaman mo. Mararamdaman mo yung paghihirap ng mga taong kinulong dyan. Nandun pa rin. Kaya may mga dati may mga statue dito na nakakadena eh. Ewan ko lang kung nandito pa. Ayan, ganyan kaluwang yan. Ganyan kataas yan. Ibig sabihin kung buong to. O, yung buong ilalim na yan, ano yan, torture chamber nila yan. Ay, siya, river. Talagang hindi ito pwede i-repaint kasi, ano diba, parang ito na yung Oo, hindi pwedeng... dapat luma siya pang matagal. Kasi Mm, pag nilinis, tapos parang ayan, ayan yung mga... Diyan siya lalabas. Ayan, ito yung sinasabi ko na
Nasa bukana lang ng Pasig River ang Intramuros. Okay. This is the mouth of Pasig River. Along that way is Delpan. Sa ngayon yan na yung Delpan. Karugtong niyan yung after ng tulay na yan, ayan yung tulay ng Delpan. After niyan sa kabila, beyond that, dagat na yan talaga. So ito yung Pasig River na nag-extend up to Marikina, Pasig, Rizal. Yan. So ang pinakang trading port dati ay ito, doon sa kabilang side. Yan. Doon sa kabilang side dati ang trading port. That side is already Binondo. That one Binondo. By the way, ito yung that bridge. Ayan yung bridge na ginawa ng mga Chinese na dinonate sa Pilipinas sa panahon ni Duterte. Ayan. Okay. Ang tagal din bago natapos niyan. Kala nga ng mga taga Maynila hindi na matatapos yan kasi parang maging matabang na ang pakikisama ng mga Chinese government sa Philippine government dahil sa politika. Yan. Pero sa awa ng Diyos, tinapos pa rin ng mga Chinese. Ayan. Sabi ng mga gobyerno, wala daw ginastos ang Pilipinas dyan dahil lahat ng gumawa dyan at gastos niyan militarily, engineering ay sagot ng Chinese. Okay. Yan, imagine niyo dati itong ilog Pasig na to napakalinis. Ngayon napakarumi. Maraming water lily. Ayan, Binondo na yan eh. Yung lugar na yan, Binondo na yan. This one is Tondo, site na ng Tondo. This one is Binondo. Over there is Santa Cruz. This one is Delpan, Parola. Delpan Bridge. Yes. Yan. Ito yung Delpan Bridge. Nakatastas. Let's go up. Sorry guys kung hindi ako marunong gaano mag-video ha. I hope magustuhan nyo yung munting tour ko sa inyo. Ayan, nakita tayo doon sa pinakang taas ng vantage point nila. Ito yung pinaka during vantage point nila. Ayan. See? Hanggang ngayon nostalgic pa rin ang see, ang dami naghuhulog ng naghuhulog ng coins. During Second World War, ginawa naman ito ng mga Pilipino na ammunition depot rin kasi nga dahil sa construction ng Intramuros. Tingnan niyo naman kung gaano kakapal yung wall nila, di ba? Tulad ng sabi ko sa inyo, nag-a-average siya ng 8 to 20 feet kakapal. Tapos yung taas niya ganyang kakapal, oh. Ganyan.
So itong ilalim na to ay chamber pa rin yan, ginawa nilang taguan ng mga pampasabog nila, mga baril o bala. But nevertheless, hindi kinaya ng Pilipinas ang puwersa ng Hapon. Nasakop pa rin tayo ng mga Hapon. Imaginein mo nung panahon ng Spanish, lahat ng wall na to, ayan yung mga ganito, bawat isang ganito, okay, originally this place ay may nakalagay na canyon dito, okay, may canyon dito, may sa ganon, okay, sa ganon, yung space na yon may mga canyon din yan to prevent nga yung invaders na magtangkang manakop sa Manila dati. Ganun dati kaano ang mga Kastila sa panahon nila. Takot siya eh. Ayan. Ganun kami tikuloso sa depensa ng Old Manila ang mga Spanish. But alam nyo ba na dumating but during nung dumating yung mga Amerikano sa Pilipinas and the Spanish resisted. Come on, let's go. But the Spanish resisted. Ayun. Then nagbanta sila ng gera. Pero alam ng mga Spanish na matatalo sila. At alam nilang matatalo sila. So nagkaroon ng back channel ang Spaniards military and American military para hindi naman mapahiya yung hari ng Espanya. So nag-stage sila ng kunwari ay magkakaroon ng gera o ng konting labanan dyan sa Manila Bay dahil nakita nila kung gaano kalakas naman yung pwersa ng Amerika. Maliit no? Maliit butterfly. Pero ang totoo nun, nagkaroon na ng negotiation ang Spain at ang Amerika para maiwasan ng bloodshed nga o pagdanak ng dugo, ay ibinenta ng Spain ang Pilipinas sa Amerika to prevent bloodshed. Dahil alam din naman ng Kastila o ng Spain na hindi nila kakayanin ang pwersa ng Amerika during that time. Kaya ang ginawa nila ay ibinenta na nila yung yung Pilipinas sa Amerika at nag-stage lang sila ng kunwaring konting labanan at konting sakripisyo ng buhay ng mga tao ng mga Kastila laban sa Amerika para lang maiwasan na mapahiya ang hari ng Spain. Okay, by the way, hanggang dito na lang muna kasi napakahaba na nito. Baka tamarin na kayong panoorin to. Okay, bye bye.